Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, una nais ko pong magpaliwanag. Ewan ko kung bakit kinakailangan magpaliwanag. Sapagkat ayaw ko po na ako ay nami-misinterpret. Ang ibig po sabihin, ayoko na ako ay parang napagdududahan, papagbintangan na dahil po sa aking bandera, ako raw po ba ay rebelde. Dalawa pong kasagutan dyan. Una, pag ibig sabihin rebelde, ako'y lumalaban sa mga nananakop sa ating bansa. Opo, rebelde ako. Rebelde ako sapagkat hindi ako sumasang-ayon na manatili tayong tahimik habang tayo ay sinasakop ng China at ang ating mga politika ay pinaglalaruan. Diyan ay hindi po nila kasama. Kaya po pula ang aking pong bandera sa taas ay nag-umpisa yan nung sinunod ko po yung bandera ng China sa harap ng Chinese Embassy. Ayan, andyan po yung bandera nila. At sinusunog ko kaya gula-gulanit na yung bandera ng China. Pag uwi ko po, yung aking pong SUV na sinasakyan, ay binaliktad ko yung bandera. Nilagay ko pula sa taas upang mawagayway ko sa lahat ng mga in-check dyan po sa Embahada ng China na handa po tayong lumaban. At sapagkat isa lamang naman po ako noon, hindi ako nagtawag ng rally, abay tayo po ay masyadong pinulaan. Pero sanay na po tayo sa mga pagpula. Maliit na kabayaran lamang yan upang maisulong ko ang pakikibaka at hindi pagsang-ayon sa China. Bago po natin pagpatuloy ito sapagkat masyado pong dramatiko nangyari sa Senado, atin pong pag-uusapan yan, ibaya po muna ninyo ako magpasalamat doon po sa mga patuloy na tumatawag, nagtatanong kung saan daw mabibili itong libro ko. Una, salamat po doon sa mga nagpa-deliver po ng libro. Dinilibera na po kayo ng aking pong staff at hintay na lamang po ninyo ang pagdating ng courier dyan po sa inyo. At saka lamang kayo magpapadala ng GCash na 1,000 dyan sa numerong inyo po nakikita ngayon dyan sa screen. Ito po ay aking pong libro na nilunsad ko nung 2 taon pa lamang na presidente ang digonggong na si Duterte. 280 pages. Nandito po yung mga ebidensya na ginagamit ngayon sa ICC, kasama yung reproduction ng Las Cañas affidavit. Pero ito po yung maliit lamang. Ang affidavit ni Las Cañas, ito po ay 6 na pahina. Pero yung sinumiti sa ICC, 186 pages. Ganun pa man, nandito po yan, pati yung pagkakapaslang kay Ian de los Santos, kila Carl de Guzman, andito po lahat yan. Carl Arnaiz, andito po lahat. At andito yung mga panduloko nila Bongo, andito rin yung DPWH na nag-umpisa sa
Duterte administration, nandito po lahat yan. Hindi po nag-umpisa ang DPWH sa panahon ni Bongbong. Si Bongbong Marcos, in fairness to him, siya po ang nagbulgar niyan sa kanyang zona. Doon po sa kanyang mahiya naman kayo speech. Bueno, maraming salamat po. Malaking tulong po sa pagkagapay natin sa pakikibaka. Ito pong ginagawa ninyong suporta sa pamamagitan ng pag-order po ninyo ng libro na ito. Muli, wala po kayong gagawin kundi i-text lamang ang inyong pangalan at complete address at papadalan ko po kayo kasama na ang personalized dedication ko po sa inyo. Ibig sabihin, nung nabili ninyo ang libro, buhay pa ako para pumirma. Pero hindi po yung pag-uusapan natin. Salamat sa mga bibili ng libro. Inuulit ko po, baka makalimot po kayo. Ngayon, ang pangyayari po sa Senado, lahat ng mga pangyayari dyan sa Senado, hindi po ako naniniwalang aksidente yan. Disenyo yan. Sa mga tuwid, bagamat bumaliktad na si Jesus Cordero, binabantayan ko lalong mahigpit ang susunod na development. Kasama sa mga ginawa po ng China, yung pagpapakalat ng massive disinformation campaign tungkol po sa korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Ito naniniwala po tayong may corruption sa ilalim ni Bongbong Marcos. Pero at the same time, nananawagan po tayo na kung meron kayong ebidensya, ipadalan po ninyo ako. At ako mismo, babakbakan ko po yan. Sapagkat hindi po tayo naging ugali, o nagkaroon ng ugali na magpapagamit tayo sa mga politiko o magpapagamit tayo sa mayayaman, mga diskaya, mga atong-ang o mga depensor ng ating punlipunan. At hindi po ako nagpapagamit kahit sa aking relihiyon. Hindi po ako iglesia, bagamat ako po ay balik Islam, hindi po ako alipin ng Islam. Alipin po tayo ng pong may kapal na siya rin ang inyo pong Diyos, si Allah. Yung mga propeta, okay lamang po yan. Pero ang Diyos na totoo ay si Allah. At ang si Allah ay pangalan lamang in Arabic. Sa English, ang tawag po dyan ay God. Sa Kastila, Diyos. Sa Tagalog, poong may kapal or Bathala. Yan lamang po yan. Bayan po ninyong parati ko pong pinapaliwanag yan sapagkat marami po nagkakamali sa akin na porke Muslim ako ay kawalang hiya na pareho ng ibang Muslim na nakikilala nila. Ultimong sarali. Abay ko kuyugin ako ng mga haram na Muslim. Ito lang kakasan ko sila pero pinagpala po tayo ng Allah, hindi po tayo nakakulong sapagkat hindi ko po pinatulan sila. Bagamat handa na po ako magpatumba ng 4 na haram na Muslim, mga kaibigan. Hanggang ngayon, pagka meron pong hahara-hara sa akin na Muslim, magkakasubukan po kami. At hindi ko gagamitin itong aking banal na Chris, yung aking license pistol, ang gagamitin ko. Mapatumba ko na yung mga hinayupak na haram na Muslim na yan, na ugaling Robin Padilla at mga ilang pang mga mandarambong na Muslim na pareho ng mga ampatuan. Ganun pa man, yan pong pagbaliktad ngayon sa Senado, tandaan po ninyo, yung nangyaring paglitaw ni Bato de la Rosa, naniniwala po ko na master stroke yan ng strategies. Ang strategies po ay China. Hindi po ako naniniwala na magpapabaya China dito po sa kaguluhan nangyayari sa mundo natin. Una, hindi po sila tatahimik sapagkat malaking parte na ng Pilipinas ang kanilang inokupa. Yan po sa isla ng West Philippine Sea. 80% ng lahat ng isla dyan
ay meron na pong base militar ang mga Inchik. Ngunit hindi po sila nagpapaputok. Ang kanila ay pangaharas lamang at ang kanila ay panunuhol na lamang. Hindi sila kinakailangan gumamit ng baril. Gagamitin lamang ng pera nila. Alam nila, makukontrol nila ang Supreme Court, konting pera, alam nila, mahawakan nila ang pangyayari sa Senado. Mabuti na lamang, meron po tayong mga Lacson dyan, meron mga Hontiveros, may mga Soto, at yung pang ilan na mga 8 magigitang na miyembro, original members ng minority. Ngayon, balitang-balita sa buong media, mainstream or social media, na ang kinakailangan ay meron tatawid mula sa majority. Ang tumawid, unexpected po natin na sabi na imasmasan, hindi po ako naniniwala yan. Yan ay isang strategy na dapat bantayan. Strategy po ng China yan. Dapat para po Trojan horse. Alam po ninyo, yung Trojan horse, nung pinapasok po yan doon sa kaharian ng kalaban, ang pinapalabas nila, regalo, yung isang dambuhalang rebulto na gawa sa kahoy ng kampo ni Helen of Troy. Kaya ang tawag dyan ay Trojan horse. Nung ipinasok po yan doon sa kaharian, sa fortress, abay, ang laman pala niyan ay parang sundalo sa loob. Nagbabaan at inatak nila yung kanilang kalaban mula po sa loob. Naniniwala po ko na hindi ganyan kadali ang pagkumbinsi kay Chis Escudero para sumapi sa minority. Naniniwala po ko na kasama yan sa isang disenyo ng isang master strategist ng China na talagang kinakailangan ibagsak nila si Marcos, at kasama dyan yung mga mabibigat na mga tao, mga Marcoleta, mga defensor sa pagpaplano paano iuupong pilit si Duterte. Sa kawal ng demokrasya, ang pinakamalaking political bandido sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang Duterte. At lahat ng kumakampi kay Duterte ay either mangmang, bayaran, o mga walang pagmamahal sa ating pong bansa, kalaban. Ganun pa man, tayo po ay natutuwa na nagbago ang leadership diyan po sa Senado. At sapagkat sila ay 12 pa lamang, acting pa lamang, pro tempore acting President of the Senate, si Wing Gatchalian, mga kaibigan. At acting Blue Ribbon Committee Chairman, si Erwin Tulfo. At least napilay natin ang malaking ahente ng China sa loob ng Senado ng pangalan ay Rodante Marcoleta. Ito pong senador na ito, namumuro na ito. Dapat ito ay pagtuunan na ng pansin ni Boying Rimulya at kanilang ikasa yung pong plunder case na maliwanag na pandarambong nitong si Marcoleta, mga kaibigan. At kinakailangan gamitin natin ang batas sa pagsugpo ng mga tauhan ng China, pareho nila Cayetano, Jaime Marcos, Marcoleta, Bongo. Batas ang gamitin natin, mga kaibigan. At itong social media ng programang pareho ng Kawal ng Demokrasya ay kaagapay po ninyo at kaagapay ng Chris na ito sa pagbabantay sa mga hindi po matatapos na drama diyan po sa Senado.
Yan ngayon ang concentration ng China sa kanilang pananakop at pagpabagsak kay Bongbong Marcos upang iupo ang isang Duterte sa katauhan ng bobo at mandarambong na Sara Duterte. Hanggang dyan po lamang tayo ngayon. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!